Hello mga kabukid, magandang araw pala sa inyong lahat. So ngayon mga kabukid, kumuha pala tayo ng ganito, ipil-ipil. So tawag dito sa amin ito ay aroma. So nandito lang yan sa tabi ng daanan namin. So yan mga kabukid, yung puno. So yan daanan to. Saka yung bahay namin yan sa likod. So kumuha tayo ng ganito kasi yung ratio na pagkain ko sa ating mga alaga ay parang kinukulang. So hindi ko siya dadagdagan ng page o yung darak. So ito yung idadagdag ko para makasib naman tayo. So huli kayo mga kabukid, samahan niya ako. Pakain natin sa ating mga alaga kasi tatantarin ko pa to. So dyan pala tayo dumaan mga kabukid. So nandito na tayo sa ating backyard. So, hindi pa sila kumakain. Ang oras pala dito sa amin ngayon ay alas 7 ng umaga. So ito mga kabukid, yung ating ipil-ipil. So mano-mano lang natin tong tinatadtad. So tadtarin na natin mga kabukid. Ha? Jota dali ra man eh. Yo na dako kay luwang man. Dala isa weldingan ba? Nang lapan ng kutsilyo. Uy, nasina po ni mana pa. Iba kanang lapan dia kada ko ayo nang isa kanang stainless. Oh, balik puluhan. So ito yung magiging itsura mga kabukid. So hatiin lang natin to. So ito yung pagkain ng ating mga alaga. Yan. So darak at saka BC. So bali ito nasa kalahating kilo. At ito naman darak at BC nasa 3/4. So 1/4 yung BC, half kilo yung darak na dilaw. So lagay lang natin dito mga kabukid. Yan. So hatiin na natin, siguro marami yung sa kabila. So, kasi ito yung sa mga inahin. At ito naman yung sa ating mga 3 months. So ito. Malaking bagay ito mga kabukid para makatipid din tayo. So practical farming to mga kabukid. Tulugan tunay na pag-aalaga ng manok kapag wala kang malaking budget. So sa mga tulad sa akin na nag-uumpisa pa lamang sa pag-aalaga ng manok, so ganito lang yung estilo ko mga kabukid. Yung sa mga nauna kong video talaga mga kabukid, mga luma kong video, halos yung pakain ko sa aking mga alaga ay kangkong at saka puno ng saging. Yun ang ginagamit ko.
So hindi ko lang siya masustain kasi yung aking trabaho talaga. So dagdag sa trabaho ko kapag palagi ko yung ginagawa. So ngayon gumamit na ako, ngayon naman ako ng ipil-ipil kasi marami dito sa amin. So kailangan natin gamitin ng ganito mga kabukid, diskarte. Talagang mahal yung pagkain ng ating mga alagang manok. So lagyan na natin ng tubig mga kabukid. So ito yung itsura mga kabukid. Ito na yung ating finished product. So pakain na natin to sa ating mga alaga ngayon. So samahan niyo ako mga kabukid. So ito pala yung ating mga dumalaga mga kabukid. So lakas nilang kumain sa ating pagkain. So pakainin na natin doon sa kabila. So yun mga kabukid, yung ating mga alaga, pinapakain na natin ng ating pagkain na may ipil-ipil. So mag-aano sila kumain mga kabukid, no?
So ito yung ating pinapakain ng kalahating kilo na nilagyan natin ng ipilipil. So kasi yung kalahating kilo kasi bawat pakain mga kabukid. So kinukulang siya sa ating mga alaga. So ngayon, naisipan ko magdagdag ng ganun para hindi tayo makapagdagdag ng darak at saka yung feeds na ginagamit natin. So yung sa kabila mga kabukid, yun, yung mga 2 months, yung dati na nagkakasakit. So puro pa yun sila. Pero meron akong ginawa doon mga kabukid, meron akong sinahog sa kanila na pagkain na mura din para makatipid din tayo. So yun sa akin mga kabukid, ano bang tawag doon? Nag-iimbento ng mga mixing ng pagkain para makatipid tayo. Kung titingnan din natin mga kabukid kung magiging okay rin ba yung ating mga alaga, kung mataba rin ba, kung mabibigat ba rin siya. Kahit na ganito yung ating ginagawa, nag-i-experiment tayo. So yung ating mga alaga, observe din natin mga kabukid para kung mapansin natin na hindi maganda, so hindi natin itutuloy na pamamaraan. Pero itong ipilipil mga kabukid, legit talaga yan na maganda yan pakain sa ating mga alaga. So naisipan ko lang mga kabukid na ipakain yan sa ating mga alaga kasi naalala ko pa dati nung bata pa ako, yung aking lula, nag-aalaga sila ng baboy. Tapos yung pinapakain nila ay darak. Kasi dati hindi naman uso yung feeds talaga. Yung darak at saka ipil-ipil, yan ang sinasahog talaga sa pagkain ng mga baboy. So yung mga manok, doon sila kumakain, sumasama sa baboy. So yung mga manok na yun, pre-rinse yun sila. Yung mga nakagagala kahit saan. So yung mga manok, okay naman sila. So ibig sabihin, gusto rin nila yung ipil-ipil. So yan ang naisip ko mga kabukid, na ipakain din sa ating mga manok yung ipil-ipil. So sa pagkakaalam ko mga kabukid, yung ipil-ipil, sagana daw yan sa protina. Sa pagkakaalam ko lang, hindi ko naman yan ni-research. Kasi meron naman magawa ng video na yung ipil-ipil maganda daw, sagana sa protina din. Pero yung paggamit ko ng ipil-ipil mga kabukid, ginagamit ko yan sa mga matured na manok. So mga 3 months. So itong sa 2 months natin, sinubukan ko lang silang gamitan. Tama, 3 months. Pero itong 2 months, hindi ko pa sinubukan. So pinapatikim-tikim ko na lang. Titingnan ko muna kung magiging maganda ba yung resulta kasi mahirap din kasi hindi na sila lumaki kapag ginano natin. Kasi nag-umpisa akong maglagay ng ipilipil mga 3 months, naisipan kong ganun. Kasi pag 3 months na kasi yung ating malaga, halos 1 kilo na. So ibig sabihin, pwede nating ibenta. So yung sa atin lang naman na tingnan natin kung maganda, tutubo pa rin ba sila kahit na ipil-ipil, darak at saka BC. So practical farming yung ating ginagawa dito mga kabukid na pamamaraan. Wala naman tayo pambili ng mamahaling feeds. Tapos kung bibili tayo ng mahal na feeds mga kabukid, malulugi din tayo. Hindi natin masustain yung ating mga alaga. Kasi mura yung ating mga native, binibili sa atin ng mura. Tapos yung feeds mahal. Paano? Anong mangyayari? So talaga may isipan mong huminto sa pag-alaga ng manok. So yun mga kabukid, bago ko pala tapusin yung aking video mga kabukid, may napa-shoutout pala sa atin. So shoutout kay Norman Paduman sa kanyang next vlog from Tagum City, Davao del Norte. So salamat sa iyo Sir Norman Paduman. So patuloy lang sa buhay at enjoy lang kung ano man yung ginagawa. So yun lang mga kabukid, yun lang ang may share ko muna sa inyo ngayon na ginagawa ko sa aking backyard. So hindi tayo, disclaimer lang mga kabukid hindi tayo eksperto sa palarangan ng pag-alaga ng manok. Itong aking mga sinishare sa inyo ay base lamang sa aking karanasan na isang baguhan dito sa pag-alaga ng manok. So hanggang dito na lang mga kabukid, hanggang sa susunod na video. Bye bye mga kabukid. Happy farming lahat.